kung meron kang minamahal at kakausapin ka tuwing linggo lang, ano kaya ang mararamdaman natin mga kapatid? Masaya ba yun o hindi? Hindi, di ba? Imaginein mo, magkasama kayo sa loob ng bahay, pero tuwing linggo ka lang kakausapin, nakakalungkot yun. Tapos pag nag-uusap pa kayo, penging pera, mas lalong nakakalungkot yun. Amen, di ba? Pero kapag araw-araw kang kinakausap ng minamahal mo, at ang pinag-uusapan nyo palagi, yung mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay nyo, ang sarap ng feeling. Amen. Pagdating din sa Panginoon, ang Panginoon nais niya na maramdaman mong presensya niya. Kaya lang kinakailangan tayo rin, in return, we should spend quality time with God. Simulan mo yan pag-uwi mo mamaya. Hindi pa huli ang lahat. Huwag kang mag-alala. Pag-uwi mo mamaya, pumasok ka sa loob ng kwarto mo, isumbong mo sa Kanya yung mga gustong isumbong. Sigurado ko marami kang isusumbong eh. Sabihin mo sa Kanya yung hindi mo kayang sabihin sa kaibigan mo kasi baka i-chismis ka eh. Sabihin mo sa Kanya yung mga frustrations mo, yung kalungkutan mo, desperation mo, yung mga nasa loob ng puso mo na gusto mong i-unload. Mamaya pag uwi mo, spend quality time with God. Makipag-usap ka sa Kanya in a one-on-one basis. Sabi mo kay Lord, Panginoon, ito po yung mga saloobin ko, mga frustrations ko. Lord, ito po yung mga kasalanan na iningi ko po ng tawad sa inyo. Ito po, Panginoon, yung gusto kong sabihin sa iyo. At maniwala ka, paglabas mo ng kwartong yon, hindi man nasagot agad, hindi man agad na-resolve yung problema, pero paglabas mo ng kwarto, meron kang panibagong nararamdaman sa iyong pagkatao na para bagang kaya mo na namang harapin ang buhay kasama ang Panginoon. Amen? Because you spend quality time with God. Yun ang kulang sa atin eh. Sa totoo lang, hindi naman nagkukulang ang Diyos. Tayo lang, siguro, minsan, ang nagkukulang sa Kanya. Amen. Pangatlo, na makikita natin dito na ginawa ng Panginoon, naku, napakaganda nito. Ayan, just with all my heart. Amen. Ang sarap makatanggap ng regalo eh, di ba? Sarap makatanggap ng regalo eh. Pangatlo, ang sabi rito, sa ngalan ng pag-ibig, makikita natin pagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sa 1 John chapter 4 verse 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Isang pagkakaloob na walang kapantay na nagmula-mula sa puso ng Diyos. Wala nang higit pa sa kaloob na ito na ibinigay ng Diyos kahit tayo ay hindi karapat-dapat para dito. Hindi lamang sinabi ng Panginoon, importante ka. Hindi lamang sinabi ng Panginoon, mahal kita. Hindi lamang sinabi ng Panginoon na nilikha kita sapagkat gusto kong makasama ka at makapiling ka. Hindi niya lang sinabi sa pamamagitan ng preaching, hindi niya lamang sinabi sa pamamagitan ng kanyang salita na mahal niya ang bawat isa sa atin. Pinatunayan niya to.